pangabalsa pa naman sa health sector or dili sa barangay. Sabi din. Like ano ang mga data? Ang mga death rates ang dila lang din ba sa GK? Pila ang patay sila. Oo, Sa ano man, sa ano na year. Oo, naman na example for the past 5 years, they Siya, hindi ka naman na may liable for that matter not unless kumakayo sila sa ini assistance na ko-indigent sila. So, ang pangayo nyo sa amon, either the PSA itself, so sabi niya tagaan focus sa studies ang inang area, or even nga mas nga daan yun nga place ni area particularly damo sa may mga ang mga kabataan nila may mga disorder. Wala no? O kung ina ka area, halos sila may mga mental illness na ngayon ang sa population ni total population ginamalan ko tama out of kina siya percentage sa total population sa Barangay. Gamay eh. But the project that you're doing is just for the GK, right? Yes. Ina-doctor ng sa mga yung pang-interview namon may 59 ka instances of disease pero isa ka tao nila na masakit. So may sa isip do 59 ka masakit na isip namon. Among sa 59 na pinakadamo is high blood. So damo gid incident sa high blood sa community. Usually. Why do you think na high blood? Inang possible doctor sa may mga factors man kami. Number one, base sa ilang yung life man, damo smoking, damo alcoholic, damo gainom, and ang ila diet, do ka medyo mahilig sila gamay sa fast foods, medyo mahilig sila gamay sa mga fast foods, mga pinaris, Bakal sa range. mga instants na yan, instant food. Sige, anong 5 whys mo, be? Bali mga non-communicable diseases na lang ang mundo. Tapos lack of awareness sa mga risk factors, intervention. Kimi iban baladok nga ambi nila ang cause pero hindi ili. Tapos same man dok ng limited access to health education and information. Though in general ang baladok do misinformed lang gid. And then yung breakdown pag siya dok. Wala man sila masyadong bidok programs bala nga ga-target. So usually mga sa infectious laban, like example mga pambakuna, mga basta mga infectious like mga cholera, or so wala masyado programs doc na focus sa non-communicable. And then going down pagid say na ng such as infectious diseases, tapos dissemination of health information, wala na fund, and then mga misallocation of funds na di doktor ibutang ko. Tapos wala man sila dahil idea daw kung mas earlier mo ma-treat or ma-prevent, mas lesser ang burden financially. So ang iban ulihin na late na sila pa-check. Like for example sa hypertension, kung saan una mas would like i-treat. So mas na-focus sila sa mga short term lang ng mga health crisis. And then wala man sila dayon data get on impact sa non-communicable diseases kag sa ilan gid lang ang community doc. So going back mga same lang nga principles about information, education, and lack sa mga programs. Sige, sakto man ni siyang yung ginapang sulat di non-communicable ta approach. Ito pa tama, naging man ka overrated na ganyan communicable nila. Okay, may proof man ta nga sa iniyang community ang infectious na mga
not so much, di ba? Mas kaya ang mga non-infectious. And among the non-infectious chronic illness ay hypertension okay? Dita pwede not unless hero kamo ya ti anyo tanan nga non-communicable mapatay kamo guro. So let's just focus on one. Focus nyo siguro sa hypertension based man sa data nyo, which hypertension di man ang damo, di ba? Okay, so since may limited ang imong yung first finding is lack of awareness about the risk factors and prevention. To-specify nyo na lang siguro nga hypertension na yung natako nyo. So what are the risk factors? Ito rin mention nyo na lifestyle nyo din siya, and then sa lifestyle nyo kailan siya kabilog ang i-handle nyo ito mo. Ang na-notice binamon is since ginatagan sila BP app and then manual nga BP app and then gintuduan sila paano mag-monitor sa ilang nga BP. Then ang na-notice namon since may BP na sila to nga aparatos, more sila bilang ma-check ko BP ko. Pero like per week, na-conscious na sila. Though they know what hypertension is, BP lang sila yung wala sila kabalo what really is happening kung hypertensives ka. Diba? Kaya kung aware sila nga mo ni matabo kung hypertension, may hypertension ka, mo ni mga risk factors and then the terms na the consequences of hypertension, mas ma-focus pag sila. I think that's the one nga they lack sa education. I don't know how, sino naman nag-educate na sa ila about what hypertension is, basi kutob lang sa blood pressure taking. Ari tatlo ang imong ginbutang diri na insufficient health programs and initiative targeting the disease prevention, low health literacy among residents, and limited access to healthcare facility. Din kada gusto mo sulod. Ang sa may left side na may yung Ang insufficient? Nika, insufficient health programs ka masulod? Sige. So, kung insufficient health programs, meaning to say, you make it sufficient. Anong inyong plan? Nag-document ka, pwede man sa first part na ma-educate kami. And then, sa last na kung may culminating na pwede kami ka-partner with mga other organizations baladok. Like, ano bing organization? Like ambal. For the first aid questions, pero kung hypertension, So, kang example lang, Doc, sa first aid pala, Doc, mga basic life support, Doc, amo na siya, Doc, pero related na this time for hypertension, hindi ako focus. Inyo nga sulod di is sa health education, no? Information. Paano nyo ma-assess nga educated na sila about sang hypertension? bali ang amo to, bali Reinforcement. orient amo na i-review ta kung kabalo pa magid sila, tapos i-teach liwat na yun, amo na ma-reinforce liwat kung paano, then lubangan tayo kung anong pwede tayo lubang. Amo na Siguro, refresher course. Then, for example, ipag-gather ka ang mga Hypertensive. pwede naman na hypertensive or mas any volunteer ba sa mga households na gusto maka-refresh lahat sa paano mag-BP ba. Then, itatest na sa ila kung kabalo na sila. Kung sila at least tuluan na sila mga. So, pwede talaga sana yun. Pila nyo ni kabeses o dahon ang inyong health education? Ang inyong 3 months. depende guro kung anong span sa aton nga until graduation until kingdom come. Katulang dulo. Ha? Kaya dito. Oo, pila? Tulang dulo maximum. 2 maximum, okay.